Hi, a pleasant morning to each and everyone. My name is Eliza May Ariboton. I am from grade 9 Purposeful. Ngayon ay aalamin natin ang konsepto ng demand. Gusto niyo alamin? Ako din. Let's go! Ang konsepto ng demand. Ano ba ang demand? Ang demand ay tumutukoy sa dami ng produkto o serbisyo na handa at kayang bilhin ng mamimili sa iba't ibang presyo sa isang takdang panahon. Sinasaad ng batas na demand na mayroong salunggat o inverse na ugnayan ang presyo at quantity demand ng isang produkto o serbisyo. Kapag tumaas ang presyo, ang quantity demand naman ay bababa. Kapag naman ang presyo ay bababa, yung quantity demand ay tataas. Ibig sabihin nito ay ceteris paribus o all else remains the same. Bakit nga ba inverse o salunggat ang ugnayan ng presyo at quantity demanded? May dalawang konsepto nagpapaliwanag nito. Ito ay substitution effect at income effect. Pinapahayag ng substitution effect na kapag mataas ang presyo, ang mga mamimili ay maaaring humanap na pwedeng ipalit nito na mas mura. Ito yung maging dahilan na bumaba ang demand sa naturang produkto o serbisyo. Paliwanag naman ng income effect na kapag tumaas ang presyo ng serbisyo o produkto ay bumababa ang kakayahan at kahandaan ng isang mamimili na makabili nito. Ngunit kapag bumaba naman ang presyo ay tumataas naman ang kanyang kakayahan na bumili ng mas marami. May tatlong paraan upang maipakita ang konsepto ng demand at ang relasyon nito sa presyo. Ito ay yung tatlong konsepto ng demand. Ito ay demand schedule, demand function, at demand curve. Demand schedule, isang talaan na nagpapakita ng dami ng produkto o serbisyo ng kaya at handang bilhin ng mamimili sa iba't ibang presyo sa isang takdang panahon. Ito ay isang halimbawa ng demand schedule na naglalaman ng dami ng produkto na kayang bilhin ng isang mamimili sa iba't ibang presyo sa isang takdang panahon. Maaari itong ipakita sa ganitong matematikong equation gamit ng demand function. Demand function, isang matematikong paraan na nagpapakita ng ugnayan ng presyo at quantity demanded. Halimbawa, QD equals to A minus B times to P. Quantity is equals to quantity demand or dependent variable. P is equal to presyo or independent variable. Ibig sabihin nito, ang pagbabago ng QD ay nakabatay sa bawat pagbabago ng presyo. A is equal to intercept. B naman na ito ay slope. Ating kumpletuhin ang mga kulang ng mga datos dito sa demand schedule. Ngunit kapag kulang ang datos na kinakailangan ng demand schedule, dito papasok ang demand function. QD is equals to 50 minus 2P. Saan yung galing na 50? Ito ay given. So, let's bring down the 50 is equals, yung 2P magiging 2 times yan. So, ang 6 galing yun sa demand schedule na P, which is presyo, ang nasa A. So, 2 times 6 is equals to 12. So, yung 50 bababa. So, 50 minus 12 is equals to 38. Para makuha naman yung presyo dito sa quantity demand na solving, dapat i-transpose natin to, which is QD magiging 2P. So, ang 2P magiging QD, which is like magiging inverse ito. Ito na nga, na-transpose na natin to. Yung 2P is equals to 50 minus QD, i-cancel out natin to. Then, yung 2 ilalagay natin sa ibaba ng 50 is equals to QD. Ipalit natin tong QD. Ito ay magiging 26. 50 minus 26 divided by 2. 24 divided by 2 is equals to 12. Yang sagot na 12 ay magiging presyo. At yung 26 naman is yan yung gaano kadami ang taong bibili kapag ang presyo ay 12 pesos. Tapos na tayo sa demand schedule. Dito naman tayo sa demand curve.
Demand curve ay isang grapikong nagsasalarawan ng ugnayan ng quantity demanded sa presyo. Paano ba ito isinisagawa? Ang mga datos mula sa demand schedule ipa-plot sa quadrant 1 na ang x at y-axis. Ang presyo ay sa y-axis o vertical line and ang quantity demanded ay sa x-axis or horizontal line. Unang i-plot ang puntong A kung saan ang value ng P ay 6 at QD 38. Tignan kung saan nagtagpo ang linya at lagyan ng marka. Sunod ay puntong B at puntong C hanggang sa puntong E. Paulit-ulit ang punto at marka. Ito ang tatlong paraan upang ipakita ang konsepto ng demand at relasyon nito sa presyo upang lalo mapagbigyan ang iyong natutunan. Subukin kumpletuhin ang mga kulang na datos sa demand schedule gamit ang function na QD is equals to 36 minus 3 times to P. I-plot sa isang graph upang maipakita ang demand curve. Maraming salamat sa pakikinig sa aking presentasyon na ito.